Ngayong araw ay magpapalit ako ng pan ng pang PCX 150. Gagamit lang pala ako dito ng basic tools. Yung Phillips screw at yung T-wrench na number 10mm. Bali Phillips screw na pala yung gamit ko dito mga master, imbes na size or long nose kasi aftermarket na yung hose ko. Nakasam ko hose na ako kaya clamp type na siya. Kaya ang gamit kong pangtanggal ay Phillips screw na. Tapos meron lang dyan 4 na 10mm na bolt. Tatanggalin lang natin yan mga master. Bali yung ginamit pala nating PCX na pan mga master ay original o genuine. Meron din nabibiling ibang brand pero mag-iingat kayo doon dahil marami nang nasiraan doon. Marami na rin akong kaibigan ang nadali nun at nagpa-rescue dahil nga sumasabog ito. Dahil sa palagay ko ay hindi ABS material yung ginamit dito. Kaya mas mura yung kaysa sa original. Pero konti lang naman din yung diferensya, bakit hindi pa kayo mag-original? Pag sinabi nga nating genuine mga master o original, alam nating dumadaan yan sa tamang proseso. May quality check yan at yung mga material na ginagamit nila ay talagang matitibay. Kaya kung ako sa inyo, original yung bibiling ko. Magkano lang naman yung diferensya nila? Basta mga master, hindi ko nababanggitin kung anong brand yung delikado gamitin. Dahil ayaw natin makasira sa ibang nagbebenta o sa factory nang gumagawa nun. Basta ingat na lang kayo. Basta ang akin lang, kung magpapalit kayo ng pang PCX na radiator pan, original na Honda pan ang gamitin ninyo para tumagal din yung buhay at hindi kayo mapamura. Dahil ang taong gustong mapamura ay napapamura sa huli. Kukwento ko sa inyo kung ano-ano yung nasira sa mga motor ng kaibigan ko matapos silang magtipid at gustong makamura. Ang unang-unang sinira nun nung pumutok yung radiator pan ay yung shroud o yung pinaka-plastic cover sa likod ng radiator mismo natin. Ang pinakamasakit doon, dahil sa pagtitipid nila at gustong makamura, nasira rin yung radiator nila. At ayun, napamura sila. O di ba mura? Kaya kung ako sa inyo, pag-iisipan kong mabuti. Dalawang brand lang naman yan mga master. Isang genuine at isang brand X. Pipili lang kayo. Ang genuine ay nagkakahalaga ng 600 plus. Samantalang yung other brand ay 300 plus lang. Pero yung gagastusin nyo sa kakatipid nyo ay matudoble o triple pa yung gastos ninyo. Aking tatalakayin din pala mga master kung bakit kailangan kong magpalit o bakit gusto kong magpalit. Hindi lang yung tunog na sumisipol yung hinahabol ko dito. Kung hindi yung function din ito at makakadagdag sa tulong ng ating cooling system. Mamaya ay makikita nyo kung ano yung sinasabi ko kung bakit gusto kong magpalit. Pagkatapos kong matanggal yung 4 na tornilyo, yung hose na lang yung tatanggalin ko para matanggal ko na tong radiator at makita na natin yung mismong radiator pan. Malaking tulong to mga master pagdating sa mga modified engine o yung mga nag-bore up o yung mga naglaki ng makina o yung sa madalit salita, mga nagkarga. Dahil yung stock pan ay hindi na ganun sumasapat yung binibigay na hangin sa radiator para mapanatili yung normal o yung malamig na temperatura. Pero kung stuck yung makina mo at hindi mo naman kinakailangan ito, ay syempre hindi mo na rin kinakailangan magpalit. Pero yung iba, kahit stuck, nagpapalit sila. Hinahabol nila yung magandang tunog nito dahil sumisipol din tong radiator pa na to mga master na nagmimistulang para kang may turbo. Pero ako, ang gusto ko lang talaga dito ay yung function niya na mapapalamig o makakatulong sa ating pagpapababa ng temperatura ng makina. Dahil may iiwasan natin yung lata o yung parang nanghihina yung motor natin katagalan dahil sa sobrang init na. At alam naman natin mga master na kapag sobrang init na hindi na maganda yung takbo ng makina at baka dun pa tayo ma-overheat. Bali nang matanggal ko na pala yung radiator mga master, ito na yung ating stock na pan. May tatanggalin lang tayo dyan 3 bolt na 10mm lang din. At hindi nga inahin ng powers ko yung pagtanggal nito manual kaya gagamitan ko na lang to ng impact wrench. Take note mga master, sa pagtanggal lang po gumamit ng impact wrench dahil kapag gumamit tayo nito sa pagbabalik ay maaring ma-loose thread yung mismong thread sa may magneto natin at hindi na po nare-retread yun at palit magneto taga ay nabago dun o mapapabili kayo sa surplusan. Bale, ito na pala yung dalawang pan mga master, yung stock ko at yung pang PCX 150. Yung kulay puti yung stock at yung pang PCX 150 naman ay yung kulay itim. Kung mapapansin nyo naman agad, napakalaki ng diferensya nila. Yung size pa lang nito ay malayong malayo na yung diferensya. At syempre, yung pins ng pang PCX 150 ay mas malaki kaysa dun sa stock natin na maliliit pero marami. So, ano nga ba yung mas maganda? Syempre,
Para sa akin, yung PCX 150 dahil kitang-kita nyo naman yung diferensya nila. Mas malaki yung mga pins nito kaysa dun sa stock at yung size din niya ay napakalaki. Pero mga master, kakailanganin nyo magtabas. Dun sa may mismong shroud o yung plastic sa likod ng radiator natin. Pero yung iba, hindi yan nagtatabas. At umuubra naman. Siguro, tsambahan na lang din mga master. Dahil di hamak na mas malaki nga to kaysa dun sa stock natin, ay meron at merong sasabi. Kaya check nyo na lang mga buti mga master. Baka may sumabit. Unang start, pag may umingay, patayin nyo agad. At syempre, babaklasin nyo ulit yun. At sa pagbabalik din ito mga master, ay hindi kayo malilito. Dahil meron niyang isang pin na isa lang yung papasukan yan. Kaya naman, hindi kayo mahihirapan sa pagbabalik nito. Bale, ito pala yung tinutukoy ko na pin mga master. At isa lang yung papasukan yan dyan sa may mismong magneto natin. Kaya, dun nyo lang itatapat. Pagkatapos yung may sentro mga master, yung panyo, ay ibalik nyo na yung 3 bolt. Pagkatapos ay higpitan. At nakabit na nga natin yung PCX pa natin mga master. Ang ganda niya rin tignan. Dahil para talaga tong propeller ng turbo. Stock out, PCX 150 in. At pagkatapos nga, ibabalik ko na tong radiator. Masubukan na natin yan. At sipol check. At kaya nyo rin tong gawin mga master. Dahil kung kaya kong gawin, kaya nyo rin tong gawin. Lakasan lang ng loob. At kung hindi kayo sigurado, mayroon namang mga online dyan na pwede nyong panoorin at aralin kung paano magkabit o magtanggal na itong radiator. Dahil iba pa rin kapag natututo ka sa sarili mong pamamaraan. Pero syempre, kapag hindi ko sigurado, dapat marunong ka magtanong sa mas nakakaalam sa'yo para magabayan tayo ng tama sa ating ginagawa. Dahil mga master, wala naman nagsisimula na magaling agad at tayo nagsisimula sa umpisa. Natututo at nagkakamali. Pero dapat sa bawat pagkakamali ay natututo tayo. Upang sa susunod ay alam na natin yung gagawin natin at hindi na tayo magkakamali. Pero syempre mga master, take note, mahal magkamali. Kaya hanggat maaari, kung di kayo sigurado, ipagawa nyo na lang sa marunong talaga. At syempre mga master, dapat kailangan kumpleto yung tools nyo. Pero ito nga, kagaya neto, hindi naman kailangan ng mga special tool. Basic tool lang ang kailangan para maikabit ito. Simpleng-simple lang. Kayang-kaya mo to. Alam ko yan. Dahil dati, kagaya mo din ako na gustong matuto lang. Pero dahil sa kagustuhan kong matuto, ay inaral ko ito. At hanggang sa akin ang sinubukan. At ito na ngayon. Ginagawa ko na. Sabi nga nila paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Pero syempre dapat buo yung loob mo sa paggawa nito. Dahil kung may masira man, dapat handa kang tanggapin sa sarili mo na nagkamali ka at hindi ka may stress. At syempre, ihanda mo na rin yung pambayad mo sa nasira mo dahil nag-DIY ka. Destroy it yourself. Katapos kung maikabit yung radiator, sasalinan ko na ng top 1 na power coolant. Bale, ito pala yung ginamit kong coolant dahil ito lang available dito na meron ako. Pero soon, papalitan din natin yan. At tara, start na natin to nang ma-soundcheck na. Hanggang dito na lang mga master, sa susunod ulit.